See you, Jenna. Bye. Thanks for everything. Take It's care nice working with and you. enjoy the fabric. Yeah, I will. They're very lucky to have you. Thank you, brother. Yun, natapos na ang huling bakbakan dito sa magandang kusina namin sa Rosewood Village. At ito na rin ang huling tapak dito sa kusina namin. Bye-bye! Nakaka-excite. So, abangan nyo ako sa susunod na adventure ko. Good morning! Alas 10:30 na dito ng gabi. At nagre-ready na ako para sa trabaho. Pero nakaka-excite kasi ito na rin ang huling duty ko dahil mamaya fly out na naman. So bakasyon na naman tayo. Kaya nakaka-excite. Bali maaaring ito na rin ang aking huling huling duty dito sa Kwan. Sa bullpen ko. Sa camp na to kasi basta oo, tama ang naririnig nyo. Ito na ang aking huling araw dito sa trabaho. Hindi dahil day off ko na, kundi huling araw ko na rin dito sa site. Baka iniisip nyo, nag-resign ako. Hindi po. Hindi ako nag-resign. Ako ay nabigyan ng pagkakataon ng aking kumpanya ng mas magandang opportunity at mas malaking responsibilidad. Almost 5 months pa lang ako dito sa company namin at almost 5 months pa lang bilang isang Paipo chef. At hindi sa pagmamayabang, pero kahit baguhan pa lang ako, ilang beses na rin akong nabigyan ng recognition at awards. Pero alam nyo, hindi naging madali ang lahat. Sa loob ng 5 buwan na to, dumaan ako sa puyat, pagod, pressure, at yung tipong kinabukasan, same routine at parehong gera sa kusina ang kailangan mong tapusin. Araw-araw, paulit-ulit, pero kailangan consistent ka. Walang pwedeng pumalya. 1, 2, 3, nice. Minsan, napapaisip din ako, paano ko to nakakaya? Worth it ba talaga maging Paipo chef? Pero sa bawat pagod, may kapalit din. Yung simpleng thank you chef mula sa kumakain, yung nakikita mong ubos yung pagkain na linuto mo, at higit sa lahat, yung tiwala ng team at ng management sa'yo. Bilang isang chef, hindi lang basta pagluluto ang ginagawa natin. Nagbibigay tayo ng energy sa mga taong nagtatrabaho sa malayong lugar, sa mga mineros na buong araw pagod, sa mga taong umaasa na kahit papano may masarap silang kakainin. At doon ko naintindihan na hindi lang to trabaho, responsibilidad din to. Sa 5 buwan na to, hindi lang skills ko ang nag-grow, pati mindset ko. Natuto ako maging mas disiplinado, mas maging consistent at higit sa lahat, mas maging humble sa bawat pagkakataon. Kasi sa totoo lang, kahit ilang awards pa yan, kahit ilang recognition pa, wala pa rin yan kung wala kang respeto sa trabaho mo at sa mga kasama mo. Ngayon, habang tinatapos ko ang huling araw ko dito sa site, dala-dala ko lahat ng natutunan ko, lahat ng hirap, lahat ng saya, lahat ng lessons. At hindi ito katapusan, kundi simula pa lang ng mas malaking journey. Para sa mga nangangarap, lalo na sa mga kapwa ko kusinero, mapa sea-based man o land-based, hindi importante kung gaano kakabilis umangat. Ang importante, hindi ka tumitigil. Kahit mahirap, tuloy lang. Kahit nakakapagod, ilaban mo lang. Kahit minsan parang walang nangyayari, maniwala ka lang sa sarili mo. Kasi darating din yung panahon na yung pinaghirapan mo ay magbubunga. At kapag dumating yung pagkakataon na umangat ka, huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Ako, hindi pa tapos. Marami pa akong gustong marating. Marami pa akong gustong patunayan. Pero isang bagay ang sigurado. Lahat ng nangyari dito sa unang 5 buwan ko bilang isang Paipo chef, hinding-hindi ko makakalimutan. At ngayon, handa na ulit ako sa panibagong hamon. See you, Jenna. Bye. Thanks for everything. Take It's care nice working with and you. enjoy the fabric. Yeah, I will. They're very lucky to have you. Yeah.
Oh, like, oh, by the way, like this stuff. Yeah. Thank you, brother. Try to make this like a your sports car. Well, you know, if I didn't have to put the chip. Oh, dito na sa airport. I-drop off ko lang yung i-drop ko lang yung maleta ko. Tapos pasok na ako dyan sa gate. Ay, feeling ano ko na. Feeling fly out ko na dito sa Brisbane. At Brisbane daw. Rockhampton Airport. Papuntang Brisbane. So, drop off ko lang. So, muli, ako si Kusinero Mayo na nagsabing maging happy lang kayo lagi. Paalam! Sinero